Nang patayin ni Paloma ang tawag ay binalik na rin ni Bianca ang cellphone ni Santino. Nahihiya siyang harapin si Santino ngayon dahil kahapon ay wala siyang malay. Kaya hindi na siya hinintay ni Santino na magising. Pasensya na ko nang dahil sa akin nag-aaway-away kayo. Maniwala ka, wala akong planong sirain ang relasyon niyo ni Lian. Yung nangyari sa hotel, inutusan ako ni Mommy na pumunta doon para kausapin ka. Hindi ko naman alam na magbabayad siya ng staff ng hotel para makuha ko yung susi na binook mong kwarto. Kakausapin ko pa rin si Mommy dahil kakauwi niya lang din ng Pilipinas. May hinihinasaad ni Bianca. Nakaupo lang naman si Santino sa gilid ng kama ni Bianca. Wala ka bang alam sa paglalagay ng droga sa inumin ko? Tanong niya. Umiling naman si Bianca. Hindi ko alam kung sino may gawa nun. Kakausapin ko pa lang din si Mommy para tanungin siya. Nagpunta ako doon para kausapin ka at para sana humingi ng tulong sa'yo. Nakayukong saad ni Bianca. Napakunot naman ng noo si Caleb. Tulong? Para saan? Humugot ng malalim na buntong hininga si Bianca bago niya tinignan sa mga mata si Caleb. Gusto ko nang makabalik ng New York. Hindi ako makapag-request ng bagong passport dahil may mga binayaran si Mommy na tao para hindi ako makapag-request ng bagong passport. Gusto niya kasing ayusin kong relasyon nating dalawa. Gusto niya makapaghiganti kay Tito Warren dahil sa ginawa ni Tito Warren sa pamilya namin. Gusto ni Mommy na sirain kong relasyon niyo ni Lian para saktan si Lian. I already told her many times na wala na akong balak na balikan ka. Pero ikinulong niya ako para hindi ako makaalis sa bansa. Hayaan mo munang makausap kong Mommy ko. At kung mapatunayan mo man na may nagawa siya sa inyo, gawin mong gusto mo. Hindi kita pipigilan. Wika ni Bianca. Kampante at nakahinga naman ng maluwag si Santino dahil wala siyang kinalaman sa pagbubuntis ni Bianca. Pero hindi ibig sabihin nun ay masaya siya sa nangyari kay Bianca. She don't deserve that. Mga hayop ang mga taong bumaboy sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ipapakulong natin ang mga taong gumawa sa'yo niyan. Hindi ka alis ng bansa na hindi mo nakukuha ang hustisyang nararapat sa'yo. Ngumiti naman si Bianca. Masaya siya na kahit papano ay may concern pa rin sa kanya si Santino. Kasalanan niyang pinakawalan pa niyang lalaking katulad ni Santino. I'm sorry. Usal ni Bianca nang tumayo na si Santino. Tinignan naman siya ni Santino. I'm sorry for what I did to you. I'm sorry if I cheated. Gusto ko sana kasing maabot ang pangarap ko na hindi ko makabit sa'yo pero hindi ko akalain na sa pagkakamaling yun. Isang taong mahalaga sa akin ang nawala. I know it's just a sex pero masakit yun para sa'yo. I'm really sorry, Santino. I'm sorry kung sinira kong tiwala mo sa akin. I'm sorry if I didn't give you the peace of mind that you need when we are in a relationship. Hinging paumanhin ni Bianca. I should be the one to thank you. Kung hindi mo yun ginawa, hindi ko makikilala ang asawa ko. She's the most amazing woman I've met, Bianca. Wala siyang ginawa kundi ang mahalin na talagaan ako. Hindi siya makasarili. Kalmado rin siya kaya hindi ko alam kung paano ko naging deserve ang katulad niya. Siya yung hindi ko kayang mawala sa buhay ko ngayon. Mas gugustuhin ko na maghirap basta siyang kasama ko. At kung sakali man na kailangan ko isakripisyong buhay ko for her, it would be worth it. Sinserong wika ni Santino, mapait na ngumiti si Bianca. She's happy for him and she's sorry for herself. Pinakawalan at sinayang niyang lalaking wala ring ginawa kundi ang mahalin at protektahan siya noon. I'm happy for you, aniya saka siyang ngumiti. Sana mahanap mo na rin ang kaligayahan mo. Makalimutan ng mga masalimuot na nangyari sa'yo sa nakaraan. Tumango si Bianca. Gusto niyang mayakap si Santino sa huling pagkakataon kaya dinipan niyang mga kamay niya. Can I hug you one last time? Request niya pero umiling si Caleb. Pamilyado na akong tao, Bianca. May asawa na ako at kahit nasabihin pa nating friendly hug lang. Hindi ko na nirespeto ang asawa ko nun. Siguro naman naiintindihan mong ibig ko sabihin. Tipid na ngumiti si Bianca saka siya tumango. Bakit nga ba siya nakalimutang hindi basta-bastang pumapayag si Santino sa mga ganitong request? Naintindihan ko. I'm sorry, saad niya. Aalis na ako. Inayos ko na lahat ng mga bills mo. Papunta na rin ang ate mo dito kaya hintayin mo na lang. May mga kailangan pa akong gawin. Hindi ko na mahihintay ang ate mo. Pagpapaalam niya, tumango na lang si Bianca. Pagtalikod ni Santino, muling nagsalita si Bianca. Alam kong iniimbestigahan yung lahat. Pwede ko bang malaman kung si Mommy ba ang prime suspect niyo? Tanong niya. Maraming nagawang Mommy niya sa kanya na hindi maganda pero nag-aalala siya na pwedeng malaman ni na Santino. Hindi ko pa yan masasabi hanggat wala pa kami sapat na ebidensya. Sagot ni Santino nang hindi na hinaharap si Bianca.
Pagkatapos yung sabihin yon, ay umalis na rin siya. Napapabuntong hininga na lang si Santino. Makalipas ang halos 1 oras. Simula nang umalis si Santino ay dumating na rin si Amy. Naabutan niyang wala nang kasama si Bianca. Hindi ba't nandito si Santino? Umalis na ba? Tanong niya habang nilalagay sa lamesa mga pagkaing binili niya. Kanina pa umalis. May tinanong lang siya sa akin tungkol sa nangyari sa amin sa hotel. Sagot niya. Ano ba talagang nangyari sa inyo ni Santino? Sigurado ka bang walang nangyari sa inyo? Tanong niya. Wala, sigurado ako. Lasing ako pero alam kong ginagawa ko. Inaantok na ako noon kaya natulog na rin ako. Ang ipinagtataka ko lang sino nag-alis ng mga damit ko. Alam kong wala ring malay si Santino. Gusto kong makausap si Mommy. Si Mommy ang nagplano noon kaya gusto kong malaman kung may kinalaman din siya sa nangyari kay Santino. Alam mong gusto niyang ayusin kong relasyon namin ni Santino. Uwi ka ni Bianca. Kapag nakalabas ka na ng hospital, aalis na tayo dito. Isasama kita sa akin, ani ni Amy. Tinignan naman siya ni Bianca at alam niyang seryoso to. Sasama ako sa'yo pero pwede bang hintayin natin na makulong na muna si Mr. Lu at ang mga kasama niya? Gusto kong makita ang pagbagsak niya dahil alam kong sisiguraduhin ni Santino na makukulong si Mr. Lu, sad niya. Napabuntong hininga naman si Amy. Sige, pagbibigyan kita pero oras na nakita mo lang na ikulong na si Mr. Lu, aalis na tayo. Wala na rin akong pakialam kung kasuhan man ni Santino si Mommy. Seryosong saad ni Amy. Tumango naman si Bianca. Hindi na nakatulog si Paloma. Gusto niya sanang matulog dahil siya ang mag-aalaga sa kambal sa gabi pero hindi siya makatulog. Iniisip niya mga nangyayari sa Pilipinas. Dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinabi ni Santino at Bianca? Paano kung nagsabuatan lang mga to lalo na't magkasama sila ngayon? Napapahilot na lang si Paloma sa noo niya saka siya bumuntong hininga. Gusto niya na talagang sapukin ang kapatid niya dahil hinayaan itong mahulog sa bitag nila. Ate, bakit hindi ka pa natutulog hanggang ngayon? Hindi ka ba inaantok? Tanong ni Lian na lumabas sa kwarto niya. Hindi pa ako inaantok. Tulog na ba yung kambal? Tanong niya. Tulog na, kukuha lang ako ng tubig. Sagot niya. Kung hindi ka makatulog, matulog ka na lang mamayang gabi. Kami na ni Lolang bahala sa kambal mamaya. Magpahinga ka na rin. Pag mo kong alalahanin, kaya kong sarili ko. Ikaw itong magpahinga dahil hindi pa nakaka-recover ang katawan mo. Ayaw ko namang may mangyari sa'yo dahil sa kapabayaan ko. Nakokonsensya naman si Lian dahil kailangang mag-adjust ang lahat ng mga nasa paligid niya. Okay lang naman ate, matutulog na lang din ako kapag tulog na yung kambal. Aniya pa rin dahil nahihiya na rin siya, lalo na't hindi naman siya responsibilidad ng hipag niya. Ano ka ba, Lian? Isipin mo yung sarili mo. Kapag nagkasakit ka, kawawang mga anak mo. Paano kung umunti ang supply ng gatas mo? O malala ay mawalan ka ng supply kapag nagkasakit ka. Mas mahirap kapag ikaw ang nagkasakit. Pwede naman ako matulog mamaya kapag tulog ng kambal. Kaya naman nating bumili ng formula milk. Pero ikaw lang naman ang may ayaw na mag-formula ang mga bata. Hindi na lang namilit si Lian dahil wala rin naman siyang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Siya nga pala, nakausap mo na ba ulit si Santino? Tanong ni Paloma. Oo ate, nakausap ko lang siya kanina. Binisita niya si Bianca sa ospital. Sagot naman ni Lian. Alam mo na rin bang nangyari kay Bianca? Tanong niya. Napakunot ng noo si Lian. Ano pa bang hindi sinasabi sa kanya ng asawa niya? Hindi pa niya nitatanungan tungkol sa pagbubuntis ni Bianca. Natatakot siya na malamang si Santino ang ama ng pinagbubuntis nito. Wala pa akong tinatanong tungkol sa kanilang dalawa. I'm afraid to know the truth, ate. Minsan mas mabuti na huwag nang alamin ang katotohanan dahil mas masasaktan ka lang. Mas mabuti na sigurong itago na lang ang dapat itago para wala nang masaktan. Aniya. Naiintindihan ko, pero sigurado ka ba na hindi ka habulin ng kuryosidad mo? Paano kung hanggat hindi mo nalaman ng totoo, yun na lang ang iniisip mo? Hindi naman nakasagot si Lian. Dapat na lang ba niyang kalimutan yon? Hindi niya ba talaga isipin yun habang buhay? Hindi ko alam ate, pero ayaw ko na lang malaman ng totoo. Walang nangyari sa kanilang dalawa, na setup lang siya. Si Bianca na rin ang nagsabi na walang nangyari sa kanila ni Santino. Buntis si Bianca pero hindi si Santino ama. Nakausap ko si Bianca kanina lang nang bisitahin siya ni Santino. Someone raped her. Ani ni Paloma na ikinagulat ni Lian. They rape her? Sinong gumawa nun sa kanya? Gulat na tanong ni Lian. Hindi ko alam pero ayaw niya nang ikwento pang nangyari sa kanya. Sinabi niyang sabihin ko na lang sa'yo. Wala rin siyang balak na ituloy ang pagbubuntis niya. Wala na akong pakialam sa magiging desisyon niya. Ang mahalaga, wala silang naging relasyon ni Santino. Alam kong gabi-gabi ka rin nag-iisip. Hindi ka natutulog. Sana naman makatulog ka na ng mahimbing, Lian.
Pakiusap, take care of yourself. Nainis na sad ni Paloma dahil sa katigasan ng ulo ni Lian. Tumango naman si Lian pero naisip na rin niyang nangyari kay Bianca. Nahuli na rin ba ang gumawa nun kay Bianca? Kuryoso pa niyang tanong. Hindi ko alam. Hindi ko na inalam dahil wala na akong pakialam doon. Napatango-tango na lang si Lian. Naawa siya sa nangyayari kay Bianca. May mga nasabi na si Santino sa kanya pero hindi pa lahat. Sana matapos na lahat na nangyayari sa Pilipinas, usal niya. Siya nga pala, nasabi na rin ba sa'yo ni Santino na nasa ospital si Trixie ngayon dahil napagkamalan nilang ikaw siya? Tanong ni Paloma. Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Lian. Nasa ospital si Trixie? Ulit niyang tanong. Kausap niyang asawa niya kanina pero hindi lahat ay nasabi nito. Nagpaalam lang ito na bibisitahin niya si Bianca. Hindi pa ba niya nasabi? Siguro busy pa siya kaya hindi pa niya nasasabi sa'yo. Ang alam ko, nasa ospital si Bianca dahil napagkamalan nilang ikaw siya. Ano na lang bang nangyayari? Sino bang taong gusto akong patayin? Nagtataka niya ng tanong. Mabuti na lamang at nakaalis na sila ng Pilipinas bago pa man siya mahanap. Hindi ko rin alam pero sigurado kung ginagawa naman nila Santinong lahat para mahuli ng taong yun. Huwag mo na munang isipin ang mga nangyayari sa Pilipinas. Isipin mo mga anak mo at ang sarili mo. Tumangu-tango na lang si Lian pero hindi pa rin niya maiwasang hindi isipin yun. Paano kung mahanap sila sa Switzerland bago pa man mahanap nila Santinong sospek? Lumipas ang mga araw, nakauwi na si Bianca galing hospital. Umuwi sila ng ate niya sa bahay nila. Naabutan naman nilang kanilang ina na nasa sala. Hinihintay niya talagang magkapatid. Nakagayak na rin ang mga gamit ng mga ito sa sala. Kukunin na lang nila dahil ililipat na sila. Nang makita ni Mabel ang mga anak niya, nilapitan niyang mga ito. Aalis na ba talaga kayo? Malumani niyang tanong. Nakokonsensya siya sa ginawa niya sa bunso niyang anak. Iaalis ko na si Bianca dito. Kung mananatili pa siya dito, araw-araw niya lang maalala ang mga ginawa niyo sa kanya. Matapang na sagot ni Amy. Napayuko naman si Mabel sa kanya tinignan si Bianca na hindi makatingin sa kanya. Bianca anak, patawarin mo sana ako. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Mabawi mo ulit ang taong mahal mo. Yun lang naman ang gusto ko, malambing na wika ni Mabel. Nagsisisi sa mga ginawa niya, tinignan naman siya ni Bianca. Sabihin niyo nga sa akin yung totoo. Kayo bang nagplano na painumin ng may drogang ng alak si Santino para mawalan siya ng malay? Pinlano niyo bang nangyari sa aming dalawa? May inutusan din ba kayong tao na kunan kami ng picture? May diing tanong ni Bianca. Nangingitit na rin sa inis sa mga ngipin niya. Humiling naman si Mabel. Anak, hindi. Wala akong ginawang ganoon. Ang ginawa ko lang ay ang kunin ng room number ni Santino para makapasok ka. Kung paiinumin ko siya ng may droga, paano kayo makakapag-usap ng maayos kung wala siyang malay? Ang gusto ko makapag-usap kayo ng maayos. Yun lang yun. Sino nagsabi sa'yo na gano'n ang ginawa ko? Sagot niya. Nagtataka sa binibintang sa kanya na anak niya. Will you please stop lying, Mom? Sigaw ni Bianca. Tila isang matalim na kutsilyong salita ni Bianca dahil sumikip ang dibdib niya. Hindi naman siya kayang paniwalaan ng anak niya. Sabihin niyo na lang sa akin ng totoo. Kayo ba nagplano para kunwari may mangyari sa amin ni Santino at isend yun kay Lian? Kayo lang naman ang nakakaalam ng room number ni Santino. Kaya sino pa bang gagawa nun? Anak, maniwala ka. Malakas na ring wika ni Mabel. Wala akong ginagawa kay Santino. Hindi ko siya pinainom ng alak na may droga. Ang gusto ko makapag-usap kayong dalawa. Wala rin akong alam sa sinasabi mong kinuha kong picture ni Santino. Wala akong ginagawang ganoon. Please, believe me. Pamimilit din ni Mabel. Na-stress na rin siya dahil siya ibinibintang ng anak niya. Ano bang dapat niyang gawin para paniwalaan siya? Busy na sina Santino at Justin kasama ang mga detective at secret agent na nakuha nila. Malapit na sila sa katotohanan kaya halos araw-gabi na silang nagtatrabaho. Sigurado na sa paligid lang ang suspect na hinahanap natin. Nakamonitor yon sa bawat galaw ng mga losero at sa bawat galaw mo dahil ikaw ang asawa niya. Wika ni Detective Jonas. Naitanong na nila si Trixie sa nangyari pero hindi nito nakita ang mukha ng mga bumaril sa kanya. Mabuti na lamang at isang bala lang ang tumama sa kanya at sa likod yon ng balikat niya. Sa lubong ng mga kilay ni Caleb, naimbestigahan na rin nila si Mabel Baker pero tila ba wala tong kinalaman sa nangyayari. Kung may nagawa man itong kasalanan sa kanila, yun na yung binayaran niyang hotel staff para makuha niya ang susi ng hotel room ni Santino. Hinanap ko na rin ang mga taong nakakilala kay Lian pero iilan lang sila. Naimbestigahan ko na rin silang lahat pero wala silang alam sa pagtatangkang pagpatay kay Lian. Wika na rin ni Agent Red na palaging nakamask at cap na itim dahil confidential ang pagkatao niya. Imbestigahan niyo na rin ang mga losero. Wala tayong palalampasin ng mga tao.
Motoridad ng wika ni Santino, sila na rin ang sumusunod na imbestigahan namin. Uunahin na namin si Mr. Warren Lucero dahil base sa nakalap naming impormasyon, hindi magandang pakikitungo nito sa bunso niyang anak na si Lian Lucero. Sisiguraduhin namin kung wala talaga tong kinalaman. Ani pa ni Agent Red na ikinatango ni Detective Jonas. Paano nga palang nangyaring napagkamalan nilang si Trixie ang asawa ko? Tanong ni Santino. Nilabas naman ni Agent Red ang iPad niya, saka may binasa dito. Umalis ng bansa si Miss Trixie Lucero noong nakaraang linggo. Nang bumalik siya ng Pilipinas, suot niyang isang dress ni Miss Lian Lucero. Pareho na rin sila ng hairstyle at dahil halos pareho lang sila ng hugis ng katawan at tangkad ay napagkamalan siya ng mga killer. Nakatalikod siya ng barilin siya. Ang alam ko ay may nagtip sa mga killer na pauwi ng bansa si Miss Lian. Kaya akala nilang umuwi ay si Miss Trixie. Mabuti na lang at may sumundo sa kanyang lalaki sa airport. Siya si Enzo Pantoja. Naisakay niya kaagad sa sakyan si Miss Trixie nang mabaril to. Pagsasalaysay ni Agent Red, hindi pa rin talaga ligtas para kay Lian ng bansa. Dahil kung nagawa nilang mabaril si Trixie, kahit sa marami pang tao, paano pang asawa niya? Magdagdag ka ng mga tao mo kung nasan ang mag-iina ko. Kailangan kong doblehin ang seguridad nila. Utos ni Santino kay Agent Red. Walang problema, sagot naman ito. Samantala naman nasa hospital pa si Trixie at nagpapagaling. Napapabuntong hininga na lang siya dahil pangalawang beses niya nabaril pero buhay pa rin naman siya. Pakiramdam niya ay may sa pusa ang buhay niya dahil palagi siyang nakakasurvive. Napatingin si Trixie sa pumasok sa kwarto niya. Ang kanyang ina na si Emilia ang pumasok at may dala-dala itong mga prutas. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa yung bata ka. Bakit ba sa dami ng damit mo? Damit pa ni Lian ang sinuot mo. Naubusan ka na ba ng damit? Inis na wika sa kanya ng kanyang ina. Ano bang alam ko? Kung alam ko lang na mapagkakamalan nila akong si Lian, sa tingin mo ba isusuot kong dress na yon? Hindi naman unlimited ang buhay ko para magpabaril na lang magpabaril para kay Lian. Inis na sagot ni Trixie. Magpaputol ka na nga rin ng buhok mo. Bakit ba kasi pinawavy mo pa? Ginagaya mo bang style ni Lian? Of course not. Gusto ko lang magbago ng hairstyle at ng fashion. Malay ko bang magmumukha akong si Lian? Sigaw niya rin. Napapailing na lang sa kanyang ina. Maswerte ka at nandun si Enzo. Kung wala, baka patay ka na ngayon. Masungit pa ring wika ni Emilia. Ano nga bang ginagawa ni Enzo doon? Sinundo ka niya? Tanong pa ni Emilia. Nagpasundo ako dahil tawag ako ng tawag sa inyo sa driver niyo. Walang sumasagot sa inyo. Mabuti na lang talaga't napilit ko pa si Enzo dahil kung hindi baka inabutan niyo na lang talaga ako ng malamig na bangkay. Pagtataray ni Trixie. Natatakot na rin siya dahil siya na lang palagi nababaril. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan niya. Sa tingin niya, kailangan niya na ring mag-ingat dahil hindi man siyang target pero napagkakamalang siyang siya si Lian. Nasaan nga pala si Daddy? Hanggang ngayon ba busy pa rin siya sa pag-iimbestiga niya? Hindi ba't nahuli naman ng mga taong bumaril sa kanya at ang mastermind? Ano pa bang pinaiimbestigahan niya? Tanong ni Trixie. Napabuntong hininga naman si Emilia. Ayaw niya ring tumigil na hanapin ang taong gustong patayin si Lian. Kausapin mong daddy mo. Itigil niya ng paghahanap sa mga taong gustong patayin si Lian. Madadami lang tayo sa ginagawa niya, ani ni Emilia. Hindi ko naman siya mapipigilan dahil anak pa rin niya si Lian. Wala naman sigurong magulang na gustong mapahamak ang anak nila, hindi ba? Sagot ni Trixie. Napaismig na lang si Emilia. Siya nga pala, may nakita akong mga documents sa office ni Daddy. Will testament niya, balak niya na bang hati-hati ng mga ari-arian at kayamanan natin? Tanong ni Trixie. Napatigil si Emilia sa ginagawa niya. Will testament? Ulit niya. Oo, hindi ko nabasa kasi bigla siyang dumating. Ibinalik ko kaagad sa envelope dahil naririnig ko ng boses niya. Nung binalikan ko para malaman ko kung kani-kanino niya ibinibigay, ang kayamanan niya wala na sa office niya. Sagot ni Trixie. Hindi mo siya makakausap ngayon dahil busy siya sa pagpoprotekta kay Lian. Kailan pa ba siya naging protective dad kay Lian? Simula na maging asawa ni Lian si Santino Villafuerte, akala mo kung sino na siya mapagmahal na ama para kay Lian. Gusto niya lang makuhang loob ni Lian para makalapit siya kay Santino. Magaling pa rin manggamit ng taong ama mo, inisasaad ni Emilia. Sa susunod, huwag ka na magsusuot ng mga gamit ni Lian ha? Sa ginagawa mo, mamamatay kang bata ka. Pagpapaalala pa ni Emilia kay Trixie.